Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, eto po tayo, nagbabalik another episode dito po sa loob ng ating sasakyan at nag-aantay ng bata. Saglit lang to mga kababayan, no? Kasi maya maya yang lalabas na yung batang ating sinusundo, si AJ po, no? Balik eskwela na po. So anyway, shout out po lahat sa inyo, hindi ko na kayo maisa-isa. Mabilisan lang po, ang pag-usapan natin ay itong si Bato de la Rosa na naman mga kababayan. Talagang animal to, no? Talagang ano na lang to bawi-bawi lang para lang po makabawi sila sa mga sunod-sunod na investigasyon na ginagawa ng ating kongreso. Sila pong mga K9, no, yung mga lapdog ng Duterte, gumagawa ng paraan para po i-counter, no, i-counter yung mga ginagawang investigasyon, lalo na itong Quadcom na napaka-powerful po ng committee na ito. Kasi 4 na committee sa House of Representatives ang sinasakop nito mga kababayan. Diba? So dito po sa committee na yan, natutumbok po, no, ang war on drugs ng dati ninyong magaling na Pangulong Duterte na magaling. Napakahusay po talaga. Napakahusay mangbudol. Napakahusay magsinungaling. Napakahusay manlinlang ng matandang Duterte. At inayunan naman ng mga lapdogs niya, mga K9 niya, lalo na si Bato at Robin Padilla. Biruin niyo si Robin Padilla, magsasagawa din i-include niya na daw rin po ang mga insurgent sa mga ginagawa niyang hearing ng rape. Diyos mio, terorista nga yan di ba? Layo na mga kababayan, pero alam niyo naman kung sino target ng mga yan. Siyempre, yung makabayan dyan sa kongreso. Brain nyo si Bato, gagawa po siya ng Senate hearing. Di ba, meron nga siyang ginagawang hearing dyan about the overkill ng mga pulis dyan sa Kojic. Nakita nyo? Pinag-aaksayahan po, mga kababayan. No? Ito nakakagalit. Nag-aaksaya sila ng oras, ng pera, para lang protektahan ang kanilang mga puong si Dutae at si wanted na Pacquiao. Di ba? Yung Pacquiao, yung Pastor Apollo Kibuloy, Apollo Carion Kibuloy, na pastor ni Baal, yung mga pastor ni Satanas. Bilhin nyo yan, no? Ginawa lang namang kapulisan ang kanilang mandato, ipatupad yung waran. Sila nga ang sinaula ng mga miyembro ng Kojic, tapos sila pa ang masama. Paano naging fair yung Bato? Tapos ngayon magsisimula ka na naman ng hearing kasi meron pong naging star witness ang Quadcom tungkol po sa AJK, tungkol sa war on drugs. At ayan po naman ay kilala nyo na si Jimmy Guban. O ano nangyari? Sabi ni Bato, gagawa ko na hearing, papatawag ko rin si Guban, gigisahin ko din siya. Pero yung mga taong binanggit ni Guban, lalo na yung magbayaw na si Pulong Duterte at si Mans Carpio na asawa, Wapakils pa lang asawa. Asawa lang, no? Siguro asawa lang para sabing asawa ko. Pero bahala ka sa buhay mo, bahala ka sa kinakasangkutan mo, no? Sabi po yan ng kanyang asawa na BP. Ipapatawag sa Senado, hearing niya si Jimmy Guban. Bakit yung tatlo hindi mo tawagin? Partial. Meron ka ng bias Bato. Bakit? Biruin nyo yung balita ng Philstar. Bato acquits Pulong Duterte and Mans Carpio dyan sa drug war. Ibig sabihin si Jimmy Guban lang ang tatawagin mo. Paano pag inulit ni Jimmy Guban kung sino po yung nagsabi? Uulitin lang ni Jimmy Guban yung sinabi niya. Ayon po sa sinabi sa akin nung taong nag-threat sa akin, yung pong tatlo, si Duterte, Pulong, Carpio, Mans, saka yung sino yun, yung economic advisor, Yang Michael,
Hindi mo papatawag yun dahil dinesisyonan mo na? Nagdesisyon ka na eh. Ibig sabihin, may bias ka na. Tapos sinasabi mo si Jimmy Guban, hindi credible. O may bias ka na. Partial ka na. May kinapitan ka na. Diba? Mga kababayan, diba hindi lang nakakagalit? Bakit ka pa maggagawa ng hearing, may desisyon ka na? Para mano pa? Mang-aasar lang? Ganon, mga kababayan? Isipin nyo kayo, logical ba yun? Fair ba yun? Patas ba yung gagawin niya? Hindi po eh. Kalokohan lang. Tama po talaga si General Ronyo Acop o si Representative Ronyo Acop. Lapdog ka. Pinoprotektahan mo ang interest ng amo mong Duterte at Kibuloy. Wala kang prinsipyo. Nakakahiya ka po. Tapos ginagamit nyo ang pagiging senador ninyo para lang gawin, protektahan ang inyong mga amo? Di po ba? Tama, mali. O i-correct nyo ako kung nagkamali ako, mga kababayan. Tama ba na sabihin mo, acquitted na kaagad sila? Dahil si Mans Carpio lang, nag-e-exercise lang? Yun lang ang nakikita mo. Bakit kasama mo ba 24/7 si Mans Carpio? Kasama mo si Pulong Duterte 24/7 at si Michael Yang? Bakit mo nasabing mga ganon? Diba? O si Pulong Duterte daw magpa-hair follicle test siya. Di magpa-hair follicle test siya. Ala naman kaming pakialam. Gusto nyo gusto nyo yan. Pero wag nyong gamitin yung posisyon mo bilang senador para maging partial ka. Nagdesisyon ka na eh. Sino pang maniniwala ngayon sa moro-moro mong hearing para lang magantihan mo si Jimmy Guban? Kasi sinabi mo na eh, walang credibility si Jimmy Guban. Oh, bakit ka pa mag-hearing? May desisyon ka na. Diba? Kalokohan lang mga kababayan. Isipin ninyo. Diba? Tama, mali. Kayo nga. Oh, ano pa? Ano pang gagawin natin ba to? Bias na bias ka. Dapat nga mag-inhibit ka dyan eh. Hindi dapat ikaw ang mag-lead ng hearing dyan. Dapat impartial. Hindi pwede kung ako kay Senate President, hindi ko papayagan yan. Katawa-tawa lalo tayo. At mag-aaksaya ka lang ng oras at panahon, mas marami pa tayong dapat na pagtuunan ng panahon at oras. Di po ba? Tama, mali. Oh, nakakahiya. Kung papayagan niya ni SP Escudero, wala. Katawa-tawa talaga kayo. Wala kayong silbi. O bakit hindi nagbubukas yung gate na yun, mga kababayan? Diba? Oh, sige nga. Mga inutil eh. Oh, eto pa mga kababayan. Oh, eto, last na to. Article din sa Politico. Ipinag-utos po ni Executive Secretary Lucas Berlamin na kanselahin ang passport ni Alice Go. No? Kasi tumakas eh. Binerify ng BI. Tumakas siya. Ano ang dahilan ng pagkakansela? May karapatan po daw ang DFA na ikansela ang passport ng isang sinasabing Filipino citizen base sa New Passport Law, New Philippine Passport Law na Republic Act 11983, based on that a fugitive ay nakatakas. Diba? Pwede po yun. Paano hindi mag-uutos ng ganun si Bersamin? Ano yan former Chief Justice yan ng Supreme Court. Alam niya yung batas. He knows how to interpret the law. O ayan, pinag-uutos niya po sa DFA, kansilahin ang passport ni Alice Go, yung mga kapatid saka yung Cassandra Ong. O, para po mapilitan, no, pag wala ka ng passport, wala na. Wala ka ng pagkaakilanlan, saan ka pupunta? Hindi uuwi ka kung saan. Ngayon daw po, pag punta daw po ng China si Alice Go, prosecute doon si Alice Go. Kung ako sa China, in good faith, ibalik nila sa Pilipinas si Alice Go. Yun lang po, mga kababayan. Yun lang po ang inaantay natin. Diba? O kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.